Good day. Ang subject natin, PRE 2. Auditing and Assurance Concept and Application 1. So mag-start tayo sa accounting for inventories. Doon muna tayo sa classification. So paano ba kinaklasify yung inventories? Okay. So inventories, in layman's, paninda, binili natin, binili natin, and yung purpose ng pag-acquire natin is para ibenta din agad in case of merchandise or i-process siya bago ibenta. Na yun yung mismong operation natin. Meaning yun yung ating normal operation. So, ano ba ang composition ng inventories? So, ito muna, itong nasa blue portion, a light blue portion, yung sabihin natin, yun yung na area ng isang entity or ng isang company. So, within that area or within that custody, andyan yung kanyang warehouse, andyan yung kanyang factory, at andyan din yung kanyang store. So, para mas madali nating maunawaan kung paano yung flow ng inventory, ito yung manufacturing concern niya. So, sabihin natin meron din siyang parking space. Ngayon, yung process from the supplier, mag-acquire tayo, ilalagay natin sa warehouse. Yun yung ating raw materials. Then, yung raw materials, ni-acquire natin hindi para ibenta agad in case of a manufacturing concern. Instead, ipaprocess natin siya sa factory. Pag yung raw materials mo nasa factory na, ang tawag na dyan ay work in process inventory. At yung work in process inventory mo, once na matapos na siya, ilalagay mo na sa store or ang tawag na finished goods. So magkakaiba kasi yung kalagayan, yung status ng bawat items natin, depende kung nasang yugto na siya ng process. Unprocessed pa, raw materials. In process, work in process. Kung process, tapos na yung manufacturing process, finished goods na, ready for sale sa customers. So, yung tatlong items na yan, yun yung ating normal inventory. Sa raw materials, kasama na rin dyan yung ating indirect materials. So, yun yung pinag-aaralan nyo dun sa cost accounting. So, tatandaan natin, ang unang rule para ma-include kasi para ma-include yon or ang isang inventory, yung custody rule, na kanino bang custody? Na kaninong area ba? Kaya nagkaroon tayo ng blue line, ng blue area dyan para pag nandyan sa loob ng area na yan, nasa custody ng company, even nasa parking na siya, sa company na yon. So, ibig sabihin yung suppliers natin, basta dumating na kahit wala pa sa loob ng warehouse, basta nasa parking lot. Bakit nasa parking lot? Kasi yung sasakyan na ginamit to purchase of supplies, nasa sasakyan pa, wala pa sa warehouse. Yung inventory count natin kadalasan ginagawa ay sa warehouse. Ngayon, basta nasa parking na yan, basta nasa area na ng business, yan ay kay company na. Included na siya sa company. Even kahit wala pa yung sales invoice, delivery receipt. So, yun naman, yung mga documents naman na yun, i-consider natin sa recording process naman. Kung included na or hindi pa naiisama sa record. Kung nakasama, dapat ba included siya? So, ganun yung ating concern pag sa inventory. Tatandaan nyo, cost to the rule, basta nasa area ni entity, counted siya as part of the inventory, whether unprocessed, in process, or processed. Okay? So may mga items naman,
ah, excluded or iba yung treatment. Halimbawa, wala nga siya so exception ngayon ng custody rule. Wala sa custody ni company, pero nasa custody ng iba. Sabihin natin, ang tawag sa kanya, consignee. So yung isang consignee, si consignee, hino-hold yung inventory natin para ibenta. So siya, taga-benta lang, kaso hindi siya part ng company. Third party na siya to sell our products. So, ang tawag dun sa items na nasa kanya ay goods out on process. So, tandaan niyo yung word na out on process, kahit wala siya sa custody ng entity, included siya as part of inventory. Out, naka-out, on consignment. So, meaning, ipinabebenta lang natin yan, pero nakakulay blue pa rin siya. Treated pa rin siya as part of the company's inventory. So, ano naman yung isa? So, what if naman may ibang item? Sabihin natin yan ay garments or mga RTWs. Ang minamanufacture natin, sabihin natin, ay shirts. Nakapokus lang tayo sa shirts. Pero yung ibang mga customer natin naghahanap ng shorts. So, hindi naman tayo nagpo-produce ng shorts, halimbawa. So, wala naman tayong fund para bumili ng mga shorts. At ang inaalala pa ng company, baka ma-stock lang siya sa ating company. So, ibig sabihin kaso management accounting part na yun, kasi meaning, pwedeng maging idle yung inventory mo dyan. So, ano gagawin natin? Pwedeng halimbawa, si consignee natin or ibang individual pa, may consignor naman. Siya naman nagpapatinda sa atin halimbawa ng shirts. Nakipag-tie tayo sa kanya na ibebenta natin yung kanyang mga shorts at tayo ay mag-hold ng inventory niya for their account. Kasi in case na hindi mabenta, isosoli natin. So, ang tawag naman dyan, goods held on consignment. Kahit nasa custody natin yan, tatandaan natin, hindi yan atin. Sa iba yan. Ipinabebenta lang sa atin. So, yun yung another exception ng custody rule. Ano pa? So, what if supplier, nasa parking pa niya, hindi pa na-deliver sa atin. Si custody rule pa rin. Kanya pa rin yun. Kay customer, nasa parking na niya, dineliver natin. So, kanya na yun. Kasi custody rule. Hindi naman siya consignment. Kaso what if in transit pa, nasa daan. Wala kay supplier, wala sa atin. Wala kay customer, wala sa store sa atin. Nasa daan pa. O halimbawa, ang shipper natin, ang courier natin ay si LBC or other courier. Nasa kanila pa. So, dun lang papasok yung shipping terms. So, kung yan ay nasa custody natin, nasa parking natin, or nasa area na ni supplier or ni customer, ang application, custody rule, kung nakanino. Regardless, i-disregard mo na dyan yung FOB shipping terms, whether destination or shipping point. Kasi, hindi applicable, so natawag natin sa isang rule, in-transit rule, or in-transit principle na lang. Custody principle, basta nasa custody nila, kanila yon. Ngayon, nagbenta tayo o bumili tayo, kaso na kay LBC pa, nasa courier pa, hindi pa nakaka-receive. Pag nasa courier pa, dun lang mag-a-apply ang in-transit rule.
So, meaning, kung nasa daan pa yan, bakit nasa daan pa? Baka malayo kasi yung destination. Example, bibili tayo ng special mga ibang items, construction materials. Kaso yung ibang construction materials, kung minsan galing pang Batangas, galing pang Cavite, doon minamanufacture. So, mahaba yung process. Mahaba yung transportation process. So, sa mga ganong cases, mag-a-apply lang yung, dun sa mga cases na yun, dun lang mag-a-apply yung in-transit rule. So, okay. So, kung FOB destination, hanggat wala sa destination, kay seller. Tandaan natin, FOB destination, hanggat wala sa destination, kay seller. FOB shipping point, hanggat wala sa shipping point, meaning wala pa siya sa transit, or FOB in transit, pag nasa in transit na siya, tapos na yung ownership ni seller. Kay customer na yan. Sa case na to, supplier siya, tayo, buyer. Seller tayo dito. So, seller siya dito, si supplier, tayo ang buyer. Si customer ang buyer dito, tayo naman ang seller. FOV, shipping point, nasa daan pa. Atin na yun. FOB destination, hanggat wala pa sa atin, kay supplier pa. Pagdating naman kay customer, tayo ang seller, FOB destination, wala pa sa destination, atin pa din. FOB shipping point, nasa transit na, nasa shipment na, meaning hindi na yun atin. Nakadating na sa shipment, kay customer na yun. So, yun lang yung dun lang mag-a-apply yung shipping terms. Okay? Then, may ibang cases naman, sabihin natin ay across the sea, supplier or buyer. So, yung transfer of ownership dyan, ay pag nakadating na sa port. Kasi ang kausap naman dyan na courier, di yung ship na talaga. Yun naman talaga yung pinagmula ng shipping point. Or ng shipping point. Basta nasa port na, kay buyer na yan. So, ang application na kaso din nasa port siya, papunta pa lang sa atin or i-deliver pa natin dyan, ang application lang ng shipping point at saka ng shipping point at ng FOB destination up to the port lang. Basta nasa port na, wala nang obligation si seller. Na-transfer na yung obligation ay sa courier na. So, sa courier, in effect, sa atin na. So, yung claim natin sa ship na. Yan yung in case ng mga across the sea transportation. So, okay. So, ganyan yung classification natin. Una, custody rule. Anong exception? Yung consigned goods. In-transit rule, kailan mag-a-apply? Kapag nasa daan. Okay. So, next. Accounting for inventories. Accounting for inventories. May dalawang accounting tayo. Yung una, periodic system. So, sa periodic system, kailan lang ang count? Normally, every period end. Yung iba monthly, yung iba quarterly, yung iba naman semi-annually, yung iba annually. So, yung iba hindi na nakakapag-count, lalo na minsan yung mga hardwares kasi sobrang dami na ng items. So, yun. Pero mahalaga yan. Periodic system, may count lang. So, ibig sabihin nun, hindi na mo monitor pag periodic system. Periodical count lang, kaya periodic eh. Kaya yung entries lang natin, purchases, sales. So, hindi tayo nagre-record, hindi laging affected yung inventories.
Pero kapag perpetual, so meaning tuloy-tuloy, basta may transaction sa inventories, though na-discuss nyo na yan sa intermediate accounting, na natanong ko na din, ang pinakang principle lang dyan, basta gumalaw inventory mo, may decrease and increase ka sa inventory. Tapos, pag may sales ka, may corresponding cost of sales. So ngayon, ang maganda dyan, pag perpetual system, madali mong may kumpara. May record ka ilang items, halimbawa hardware, yan GI sheet, yung bubong, GI, magkakaiba pa yan. Depende sa specification. So, sabihin natin 100 items, binilang natin 100 items. So, madali lang. Mas may check and balance yung perpetual system. Later on, kung bakit mahalaga iyon or paano kung periodic yan, ano yung mga consequences or additional discussion na kailangan natin gawin in case halimbawa magkaroon ng mga calamities or sa risk management natin, di ba, kasama halimbawa nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng baha, nasira yung mga inventories mo, nawala yung records, hindi mo ngayon malaman, naka-insured, magkano i-claim mo? So, paano yung computation? So, kung periodic ka, hindi mo na malalaman kung magkano yung nawala mong inventories. Unlike kung perpetual. Kasi yung perpetual, dapat may record ka na sa cloud na yun. Para at least, may mangyari man, preserve pa rin yung records mo. Okay? Yung discounts natin, ang treatment ng ating discounts ay meron tayong trade discount, automatic, tinatanggal yan, dinideduct. So, kung sinabi natin na 10-20, or 20-10 discount, so ibig sabihin 20 discount, yung difference, ang net na is 20-10, so ibig sabihin, ang net amount is 80-90, so times 0.8 times 0.9, yun na yung iyong i-record. Kasi yung trade discount, hindi mo na siya makikita na wala na tayong journal entry dyan. Deducted agad, netted agad. Unlike sa cash discount. Pag sinabing cash discounts yan for prompt payment or payment within the discount period. Na ang pwede mo siyang i-treat at gross amount or net amount. Kasi pag net amount, in case na hindi, pag net amount kasi, practical siya kung lagi mong ina-avail yung discount. In case na hindi mo ma-avail yung discount, loss on your part. So, ganun lang ang treatment natin sa discount. So, nakapag-try na kayo sa intermediate accounting at kinonfirm ko din. So, next tayo. Inventory cost. So, inventory cost. So, ganito lang yan. Para madali niyong makabisa, ang dami kasi nakasulat na item sa book. Purchase cost, kung magkano yung halaga ng pagkakabili mo, and directly attributable cost necessary to convert the goods into saleable state. Okay. Yung amount ng pinabili mo, gumastos ka pa ba? May additional cost ka pa ba? If yes, ang tanong, inventoriable cost ba yan? So, yung term na ginagamit natin, inventoriable cost ba ito? Yes, kung ito ay directly attributable cost necessary to convert the goods into saleable estate. So, yung cost mo ba na yan? So, andyan din yung term na ginamit na into saleable state. Yung cost mo bang yan, na-incur mo bago o pagkatapos na saleable na siya. So, kung saleable na siya, tsaka mo siya nagastos, o ibig sabihin, pwede mo na siyang ibenta, tsaka mo siya nagastos, yung cost na yun, hindi na siya inventoriable. Pero kung nagastos mo siya, hindi pa siya saleable, so ibig sabihin, part yung cost na yun, para maibenta mo yung item mo, part yun ng inventory.
Kasi hindi mo maiimbenta yung item na yun hanggat hindi na-incur yung cost na yun. So to elaborate, okay, from supplier to warehouse. From supplier to warehouse. Okay, sabihin natin FOB shipping point. So meaning, may incur pa tayong mga cost bago makalating sa atin. Sabihin natin, nagpa-LBC. LBC, so kay LBC, ang magbabayad ng fee ay tayo. Tayo magbabayad ng transportation cost. So, ang tawag natin sa transportation cost na yun, from purchases, freight in. Inventoriable or not? Inventoriable. Kasi, yung binili natin kay supplier, hindi natin siya may bebenta hanggat hindi pa na i-deliver ni supplier. Okay? So, necessary part yung freight nung ating raw materials, freight in. Unlike, tapos na yung product mo, saleable state na siya, finished goods na. Binenta mo kay customer, gumastos ka ng transportation. Di ba, saleable na siya? Hindi na part yung transportation nung mismong product mo. Kaya, yung transportation mo dito, expense siya. Hindi siya magiging part ng inventory. Okay. So, hanggat wala pa sa saleable state, hindi pa yung part ng inventory. Sabihin natin itong warehouse, inuupahan natin. Yung store, inuupahan natin. Warehouse. Rentals. Factory, naupa din tayo sa factory. Yung binayad natin upa sa warehouse, binayad natin upa sa factory. Sabihin natin, ang tanong, dito ba sa parts na ito, saleable na siya? Halimbawa, ang product natin ay yun nga, garment, mga t-shirts. Ang ibinigay mo, gupit pa lang, hindi pa natatahi. Kumbaga, yung damit, yung pattern ng pagkakagupit, gupit na, tatahiin na lang, in process siya. Bibili ka ba ng damit na hindi pa tahi, ikaw pa ang magtatahi? Syempre hindi na. Kaya ibig sabihin, sa area na ito, dito sa factory, at sa warehouse, hindi pa siya pwedeng ibenta. So meaning, yung cost na na-incur natin ay allocable pa dun sa product natin. Inventoriable pa siya. Unlike, kung nirerentahan din natin yung store, buo na yung product mo pwede nang ibenta naghihintay ka lang ng customer. So meaning, yung rent mo doon, expense na rin, rent expense. Ang tawag naman doon sa kanina, yung dinidiscuss nyo sa cost accounting, overhead. Okay. Paano yung mga abnormal expenses? So, hindi na yun kasama. So, yun. So, yung mga iba pang items, pwede nyo ilista yung included at excluded items. So, paano naman kung halimbawa, kung siya ay destination? Kung destination yan, kanino bang product yun? Di kay supplier pa sa case na ito. So, meaning, lahat ng ma-incur niya dito sa daan ay cost ni supplier. Hindi pa cost sa atin. Minsan panggulo sa problem yun yung nilalagay FOB destination pero kay supplier nakalagay yung mga cost na na-incurred kay supplier na cost yun. So hindi siya part ng ating inventories. In case na tayo magbayad, receivable natin yun kay supplier. I-deduct natin sa ating payable kay supplier. Receivable ni supplier, payable natin. So, ganun yung sa consideration ng ating cost. Okay? So,
may pray tayo, papunta kay consignee. Hindi pa siya in saleable state kasi bebenta pa lang ni consignee. Taga-benta pa rin kasi ito eh. So, kumbaga ito yung extension, wala pa talaga sa main store. Ibig sabihin, kapag si store nag-consign kay consignee, hindi siya nag-act as store. Ang pinaka nag-act as store is si consignee. Eh, may transportation ka dyan. Part pa siya nung cost nung inventory, yung ng unsolved part. Dito naman, cost yun ni consignor. Taga-benta kasi tayo, hindi atin itong goods nito. Yung income natin dyan, commission lang tayo dyan. Okay? So, okay. So, sa classification, at sa classification, at saka sa costing, tatandaan nyo lang kung kanino yung inventory, siya yung dapat gumastos. Kung tayo, dun sa amounts na yun, ang tanong, saleable na ba or hindi pa? So, ganun lang yung principle pagdating natin sa inventories. Okay? Okay. Inventory cost formulas natin, first in, first out, weighted average. So, yung first in, first out, bilangin mo lang lahat ng items, yung ending inventory mo, ang principle lang, yung natira mong inventory ay nanggaling dun sa last purchases mo. So, ibig sabihin kasi, yung mga naibenta mo na nanggaling dun sa mas naunang mga inventories. So, dun natin kukuhanin yung cost. So, kasi, para makompute natin yung cost of sales natin, di ba? Beginning plus net cost of purchases less ending. So, andun yung ending inventory na manggagaling sa count, sa bilang. Then, cost of sales. Sales minus cost of sales, gross profit. So, mahalaga itong cost formula. Specifically, ginagamit natin siya sa valuation ng ending inventory. May iba namang way na allowed pa ang ating standards, yung weighted average. So, sa first in, first out, tatandaan nyo, whether perpetual or periodic, isa lang ang treatment niyan. Isa lang yung kalalabsan. Pag weighted average, depende. Kung perpetual, moving average. Kung periodic, weighted average. Okay. Weighted average, kuhanin mo lang lahat ng purchases, tsaka beginning inventory, di yun yung iyong goods available for sale in units. Tapos magkano yung purchase price mo ng lahat ng iyon. The goods available at cost divided by number of units, yun yung unit cost. Ganun lang. Specific identification, saan ginagamit yan? Mga sasakyan, mga madaling i-identify ng mga items, jewelries, mga high value items, yan, pwede ang specific identification. Kung magkano yung cost mo dun, alam mo kung magkano talaga yung puhunan mo on that specific items. Then, i-apply din natin yung principle na lower of cost or net realizable value. Bakit natin i-apply ang LCNRB? Kasi halimbawa, yung napakatagal ko ng example or napakatagal ng example is 3310. Kung inabutan nyo man yung cellphone na 3310 ng Nokia na may space impact pa. Dati, pag may ganun ka, social ka na. Ang price noon, mga 6,000, 5,000, year 2000. Tagal na, 20 years ago. So ngayon, sabihin natin hindi na benta. Pero in good condition pa naman kasi matibay yung 3310. Ngayon, ang valuation mo kahit hindi pa siya nagagamit or nagagalaw or in good condition pa siya, kaso sabi dyan, net realizable value, hindi mo na ma-recover yung total cost mo. Sabihin natin, ang puhunan mo nun is 3,000 per unit sa Nokia 3310. 3,000 per unit. Binibenta mo dati, 6,000, doble.
Eh ngayon, walang bibili nun kahit 500 pesos. So, meaning, yung recoverable amount on that particular item ay hindi na katulad nung cost nun at the minimum. So, yung measurement natin ay LCNRB na. So, magkakaroon na tayo dyan ng mag-recognize na tayo dyan ng obsolescence. Yan. Okay? And next, so yun na yun, yung mga computation yan, mga simpleng computation naman siya. At pwede nyo sundan yung mga nasa box. Inventory estimation tayo. So, okay na. Bakit pa inventory estimation? Gaya ng example natin kanina. Ano nga bang types ng ating inventory system? Meron tayong periodic kung saan nagbibilang lang tayo kapag periodically. Hindi natin inire-record yung inflow and outflow ng bawat units ng inventories natin. Sa perpetual records naman, may count din naman na ginagawa. Kaso check din naman agad natin sa records kung nagtatali ba yung actual inventory sa records. Pero pag periodic, normally, wala na yan. Hindi mo na hindi mo na alam kung paano i-compute. Kasi, wala ka naman kasi records nung inventory flow mo. Ang makikita na lang natin at year end or at the end of the period, yung items na lang. Eh what if nagkaroon ng sunog? Grocery store. Nagkaroon ng looting. May mga nagnakaw sa department store mo. In other cases kung saan hindi mo na makukompute kung magkano yung dapat mong inventories. Doon papasok yung estimation ng ating inventory estimation. So, ang tanong, paano natin i-estimate yung ating inventories? So, ganito yan. May dalawa tayong method. Gross profit method, normally ginagawa yan, yung gross profit method, kung consistent ka sa iyong pricing. Halimbawa, hardware ka, ang sabi mo, basta ang pricing mo, 40% markup based on cost or based on sales. Normally, based on cost yan. Eh kaso, hindi siya mag-a-apply sa sa hardware. Kasi, iba-ibang item, magkakaiba ng gross profit yon. So, i-example natin na lang ay RTWs, isang items lang. Isang type lang ng item. So, tulad-tulad, pwede tayo mag-based on cost or based on sales. So, gross profit method yun. So, kung yung ating product ay homogeneous, normally. Kung homogeneous product, normal ang ginagamit ng company, gross profit method. Certain percentage ng cost mo ang iyong markup. Or, yung isa naman, yung sa hardware, retail inventory method. Under the retail inventory method, dyan naman ay pabago-bago yung pricing mo, may markup ka. Minsan, babaguhin mo yung markup mo. So, ang tawag doon ay markup cancellation. O kaya naman, nagkaroon ka ng markdown, binawasan mo markup mo, tapos binalik mo ulit. So, may mga ganong cases. So, retail inventory method naman ang gagamitin. Kaya retail yan kasi ginagamit retail stores. Mga department stores na ang mga items heterogeneous. Okay. So, ang objective natin, tatandaan natin dyan, ang pinaka-objective natin dyan is to estimate the ending inventory.
So, ito yung ending inventory na kasunog. Magkano lang yung total recoverable cost? So, yun yung loss natin. Eh, what if naka-available na tayo ng insurance? So, yung loss natin, i-cover ni insurance. Pero kung wala tayong records, paano tayo mag-claim sa insurance company? So, kaya mahalaga itong inventory estimation. So, para mas mapasimple yung ating inventory estimation, lalo na yung written inventory method, magbibigay naman ako ng formula. So, gross profit method muna tayo. Sa gross profit method, ito siya. Ang computation natin para makuha yung ating gross profit. Sales less cost of sales equals gross profit. Sabihin natin, 50,000 ang sales. Ang puhunan natin is 40,000. And gross profit na, 10,000. So, 50 minus 40 is equal to 10,000. Okay, gross profit. So, ibig sabihin ng gross profit nung gross profit method, pag inalis natin yung gross profit sa sales, yun yung cost natin. So, mamaya, i-discuss ko bakit kailangan i-compute ang cost of sales. Ano nga bang goal ng inventory estimation? I-estimate yung inventory. Mamaya, i-discuss natin ng konti. Maging familiar muna tayo dun sa cost basis. Saan ba naka-base yung profit mo? Sa sales ba? Or sa cost? O sa puhunan? Kung magkano ang pagkakabili mo? Or magkano ang pagkakabili ng isang company? So, BOS, based on sales. So, ibig sabihin, based on sales, ang 100% mo yung sales. 100% sales kasi based on sales. Ngayon, ang tanong, magkano ang objective natin, ang initial objective natin dito is to compute the cost of sales. I-work back ulit natin yan. Cost of sales muna ang ating initial objective. Yung cost of sales, gagamitin natin para makompute yung inventory later on. Okay, so 100% based on sales, 100% ang sales. Then, meaning, 40,000 divided by 50,000, yung 100% natin. 40 divided by 50 times 100, 80%. So, meaning, ang gross profit natin ay 20%. So, 10,000 divided by 50,000, 20%. So, meaning, profit ratio natin is 20% of sales. So, para makuha, kung 20% ng sales, ibig sabihin, ang cost ratio natin is 100 minus 20, 80%. So, 80%. So, sales, syempre may record naman tayo ng sales. Yun yung pinakamadaling record sa isang business. 50,000 times 0.8, 40,000. Kasi based on cost. Okay. Eh, what if naman siya based on cost? Okay? So, kung based on cost, ang 100% mo, cost of sales. Cost of sales. So, i-compute natin yung gross profit. 10,000 divide 40. 25%. 50,000 divide 40,000. 125%. So, meaning, yung sales mo is 125%. Ang initial objective natin ay malaman kung magkano yung cost of sales. So, kanina, ni-multiply natin siya ng cost ratio, sales, para makuha yung 80%. Ang given natin is yung sales. So, 150,000 times 80, 40,000. Eh, based on cost daw, 25% based on cost. Wala itong items na ito. Sabihin natin, hindi given itong items na ito. So, 25% based on cost. So, para makuha ang cost of sales natin, 50,000 divided by 125%. Makukuha natin 40,000. So, tandaan natin,
First objective, magkano ang cost of sales? 40,000. So, 50,000 times 80%, 40,000. 50,000 divided by 125% kung based on cost, 40,000. Okay? So, tandaan natin, ano bang objective natin? Di-compute kasi yung cost of sales. Kasi yung cost of sales, gagamitin natin para ma-compute yung inventories. So, cost of sales is equal to inventory beginning plus net cost of purchases minus inventory end. So, para mas makita pa natin, ayan. Inventory beginning plus net cost of purchases. Anong net cost of purchases? Purchases plus freight in minus plus freight in minus discount, purchase discounts, purchase returns. Ayan. So, makukuha natin inventory beginning plus net cost of purchases, goods available for sale. So, goods available for sale, yun yung total items na pwede nating ibenta. Tinagalog ko lang, no? So, total items na pwede nating ibenta. Less inventory end equals cost of sales. Ang objective natin kanina, makompute yung cost of sales. Eh, may record naman tayo ng inventory, may record tayo ng purchases, makakompute natin yung goods available for sale. Itong inventory, hindi nga natin makompute kasi nagkasunog o kaya nanakawan tayo. So, hindi natin alam kung magkano yung supposed to be na inventory at hindi natin malalaman yung amount ng ating loss. Nananakawan na ba tayo? Hindi natin alam. So, itong gross profit method or inventory estimation, kasama na yung retail inventory method, yun yung makakatulong sa atin para malaman kung may missing inventory na ba. Kung meron na bang nawawala. Okay, so paano natin i-compute? Ito, available ang data. Ito, dahil actual yan, actual count, based on actual count, kaso, doon sa actual count natin, hindi natin makakount yung mga nawala na. Yun yung kukwentahin natin kung magkano yung halaga. So, i-derive lang natin, goods available for sale. Pag ni-work back mo, less cost of sales equals inventory. And so, meaning, kanina, gamit yung cost ratio, na-compute natin yung cost of sales, makakompute natin yung goods available for sale, inventory, plus purchases, plus freight in, minus returns and allowances, equals goods available for sale minus cost of sales equals inventory. So, computed na natin kung magkano yung supposed to be an inventory. Kinompare natin sa inventory count. Kulang. Hindi naman nagkasunog. Baka may nagnanakaw na. Baka may kumukuha na ng mga bagay na nasa sa iyo. Inventory, ha? Okay. So, ganyan lang kasimple ang gross profit method. Pero, paano naman kapag retail inventory method? So, tulad pa rin ng principle, kaso mas exciting yung computation. So, para mas madali nyo maalala yung computation, bibigyan ko kayo ng formula. Okay. Retail inventory method. So, pwede nyo i-pause kung gusto nyo munang i-absorb yung previous items or discussions or lectures. Okay, kanina, yung pag-compute ng ating cost ratio, simple lang. Kung based on sales, the 100% less profit margin rate. So, yung example natin kanina, 100% minus 20%, 80% ang cost ratio. So, 50,000 times cost ratio, 40,000. Ang cost ratio natin dito is 125 over 100
So, 50,000 divide 1.25. So, yun yung ating cost ratio. Or 100 divided by, so 50,000 times 100 over 125. Tama, yun. 100 over 125. Okay, so pakita natin. So, ang cost ratio natin is 80%. Ang cost ratio natin sa case na to is 100 over 125. Or kung magkano yung profit rate plus 100%. Yung denominator para makuha ang cost ratio. Pero pag dito naman, based on, ano na to? Yung makakompute natin dito sa retail inventory method based on sales na siya. Yung cost ratio natin. Kaya i-multiply lang natin yon sa sales. Okay. Okay, so reminder lang, yung pagko-compute natin ng sales, yung sa sales natin, hindi kasama ang discount ha. Ang kasama return kasi yung return affected yung volume of inventory. Pero yung discount, hindi naman kasi naapektuhan yung sa sales lang ha. Sales discount, hindi kasama kasi hindi naman naapektuhan yung volume ng ating inventory. Sa cost, pag-compute ng goods available for sale, kasama pa rin ang purchase discount in case of gross profit method. So, retail inventory method tayo. Ang una nating objective, lagi, pag nasa cost estimation, magkano ba ang cost of sales? Okay. Kaso, pag retail inventory method, may mas initial objective pa tayo. Ano ang cost ratio na gagamitin natin? So, ang cost ratio na gagamitin natin, cost, gas at retail. So, ibig sabihin, yung gas na puhunan lang at yung gas retail may kasamang tubo or profit margin. So, cost over retail, ibig sabihin, yun yung ito yung presyo ng pagkakabili natin. Retail meaning presyo ng pagbebenta natin. So, sales. Cost divide sales price, retail or sales price. So, makukuha natin yung cost ratio. Okay. So, yung example natin kanina, ang cost natin, simple lang, 40,000. Magkano ang sale natin? Ang pagbebenta natin, 50,000. So, 40 divide 50, 80%. So, dito naman, medyo mahaba-haba ng konti yung ating formula. Kaya hindi tayo kakapusin kasi mahaba. Okay, so sa computation, as a numerator, basta lahat ng items dyan valued at cost. Sa denominator at retail daw, valued kung magkano mo siya ibinebenta, retail price. Okay. Sa numerator, di ba, inventory beginning plus net cost of purchases. So sa numerator, kasama lahat. Purchases, freight in, returns, allowance, discount. Pero pag sa denominator, ang kasama lang, purchases, less purchase returns. Yung discounts, hindi kasama kasi hindi affected ang volume ng sales. Unlike sa cost mo na talaga yun eh. Next, departmental transfer in or debit. In pumasok sa atin. Then, yung lumabas naman, pumunta sa ibang department, departmental transfer out or credit, deduction. Out kasi. Hindi natin may ibenta yun. So, at cost, then sa ilalim, at retail. Then, ileless din natin yung abnormal items. 3S daw at B. Ano yan? Spoilage. Spoilage. Nakakatatlo na. So, okay, so spoilage, shrinkage, shortage, yung B, breakage. Kung abnormal ha,
Less at cost, less at retail. Ayan. Sa denominator, di ba, dito sa mga items na yan, naglagay na tayo ng margin. No? Eh, di sa mga margin na yan, di sa normal margin na nilalagay natin, minsan, nagdadagdag pa tayo. So, ang tawag doon ay markup. Additional markup. Then, net markup kasi kung may cancellation, ilaless natin doon. Then, minus net markdown. So, pag nakuha natin yan, yung ratio dyan, times 100%, yung ratio na makukuha natin dyan, tandaan lang natin, pag i-consider natin lahat ng items na yan, average. Average retail approach ang tawag. Kasi may tatlo pa tayong approaches. Pero kung conservative, hindi mo isinama itong net markdown. So, ang tawag dyan ay average retail approach. Sinama mo lahat. Yung cost ratio na na-attain natin ay average retail approach. Pero, kung hindi natin sinama yung net markdown, so meaning, tataas ang denominator, bababa ang cost ratio, bababa ang inventory, conservative ka nun. Yan, conservative retail approach. May iba't iba pa ang tawag sa conservative retail approach, conventional. Basta hindi siya average, hindi siya FIFO, conservative yun. Ang gagawin mo lang, alisin yung net markdown. Ang tawag na conservative retail approach. Yung cost ratio na nakuha natin, conservative. Pero, kung yan ay FIFO retail approach, ibalik mo lang yung net markdown mo, ikaltas mo lang uli. Ang aalisin mo dyan, yung inventory beginning. Yung inventory beginning. Yung inventory beginning, alisin mo, parehas sa cost at sa retail, yun na yung ratio mo ng FIFO retail approach. Bakit? Kasi sa FIFO retail approach, ang presumption natin, yung beginning mo, nabenta na. Kaya hindi na natin yan isasama. Okay? So, yung computation na yan, tatandaan natin, yung computation na yan, pag-compute, yung pagbabago-bago, pag lahat, average. Pag inalis mo yung net markdown, hindi ba dinidak ang net markdown? Conservative. Pag ang inalis mo ay yung inventory beginning, FIFO. Cost ratio. Pero kahit anong method, tatandaan natin, pag-compute ng gas at retail, pagko-compute na ng ating cost of sales, kasama na lahat yan. Ayan, kasama ng lahat yan. Kahit anong method, pag magko-compute na tayo ng gas at retail, less cost of sales, or sales, so lahat yan kasama na pag magko-compute tayo ng inventory. Wala tayong tatanggalin. So, gas at retail, yung total niyan, yung nakuha nating amount, less cost of sales. Paano makukuha yung cost of sales? Yung cost of sales at retail, pag sinabi mong cost of sales at retail, sales yun. Paano natin makukuha yung sales? Sales minus sales returns lang, hindi kasama ang discounts, i-add ang employee discounts, plus normal, shrinkage, spoilage, at shortage, breakage. I-add mo ngayon dyan. Yun na yung iyong cost of sales at retail. Gas at retail minus cost of sales at retail, or yung net sales mo, equals ending inventory at retail. Eh kaso, stated naman kasi, sabi ang ating approach, lower of cost or net realizable value. So meaning, sabi, lower daw ng cost mo or net realizable value. So meaning, kahit mas mataas ang realizable value mo, dapat at maximum valuation yung cost mo. Okay?
Kaya, i-multiply natin siya na nakuha natin yung cost ratio. Depende na lang kung anong type siya ng approach. So, inventory and retail times cost ratio, yun na yung ating inventory and cost at retail. So, yun yung ating formula ng retail inventory method. Okay? Okay, so ang kasunod natin, audit of inventories. So, audit of inventories, paano ba ino-audit ang ating inventories? So, ganun pa rin, may mga audit procedures pa rin tayo at assertions na i-verify. So, yung assertions natin, gaya din lang last time, we have existence in occurrence, existence, kung talagang andyan yung inventory, sa purchases talaga bang nag-occur, completeness, kasama ba lahat sa FS, cut off, nasa tama bang time period, valuation and allocation, proper ba yung amounts, accuracy, tama ba yung pagkaka-records ng mga purchases and other records, rights and obligation, sino ba talaga yung may tunay na right kahit ikaw yung nasa custody mo, presentation and disclosure. So, ano yung ating audit procedure? Normally, observation ng count. So, bakit observation ng count? Tinitingnan lang natin kung ginagawa ng tama yung inventory counting. Ang nagka-count pa rin naman ay si client. Performing test count. Bakit test count? Bine-verify lang natin kung tama magbilang yung warehouse clerk or yung warehouseman. So, ng purpose, to verify the existence. Tinignan natin sa FS, nasa FS, andun ba sa warehouse, nasa kanila ba? Completeness, tinignan natin lahat yung mga items, lahat ba nung nasa warehouse, isinama sa FS? Cut off. So, cut off. So, makikita natin dyan kung kailan dumating talaga dun sa warehouse. So, mache-check lalo natin yan kung perpetual ang record. Valuation, makikita natin dun sa observation kung ano na yung status nung inventory. Kung in good condition na ba, damaged. So, iba na ang valuation na. Accuracy. Then, rights and obligation, makikita diyan sa mga documents. So, normally, pag nasa kanila, or dun sa mga package, makikita natin kung sino yung may ownership. Confirmation, ano yung ko-confirm natin? Di yung wala sa warehouse. Sabi, after count sa warehouse, sabi nasa store. Confirm natin kung nasa store. Nakay-consignee, confirm natin kung nakay-consignee. Ayan, the existence. Then, mako-confirm din natin, baka may iba pa silang items na hinohold. Completeness. And rights and obligation. So, mako-confirm din natin kung talaga bang kay company na yun, baka sale transaction na pala yun. Hindi lang in-record. Inventory summary sheet versus GL. So, kino-compare mo si inventory summary sheet, yung per item mo, versus the general ledger. So, nasa inventory sheet yung mas kompletong records. Tinignan mo kung properly posted sa general ledger. Completeness. And kung tama ang amount ng pagkakapost, accuracy. Cut-off test. Di, automatic na pag cut-off test, existence and completeness. Then, syempre, cut-off kasama din. Valuation, check based on accounting policies, the valuation, and accuracy. Then, doon natin makikita kung sa policies na yun, kung properly disclosed ba, at properly presented sa FS. Okay, so, sa cut-off kasama din yun.
Kaya kulay white, ang primary purpose kung yung mga assertions na nakakulay green. So, okay. We have performing LCNRB. So, given, valuation. Valuation methods kasi siya. Tapos, kung properly presented, kasi nakadisclose kung magkano yung allowance in case na inventory obsolescence or write-down. Pledge inventories and purchases, purchase commitment. So, yung pag naka-pledge yung inventory, dapat properly disclosed. Yung purchase commitments naman, may mga items tayo dyan kung stated siya at fair value at the settlement date. And analytical procedures. Ayan. Given na. So, we have completeness. So, tandaan natin yung ating analytical procedures. Normally, ang hinahanap natin dyan, completeness. Bakit completeness? Kasi, pag may mga changes, yung existence kasi, mabe-verify mo eh. Kasi pag yung completeness, wala kang other means eh, kung may nawawala na pala eh. Kasi, wala kang ititrace eh. Paano mo hahanapin kung inalis na, ninakaw na, o may kumuha ng iba. So, sa analytical procedure, makikita mo dyan, bakit nagbago yung ratio. So, primarily, kung inventories yan, inventory turnover ratio. So, pag may malaking changes, baka may something na nangyayari dun sa company. Okay? So, pwede rin natin gamitin sa analytical procedure yung inventory estimation natin. So, hanggang dyan lang yung ating discussion for accounting and accounting and audit of inventories. Thank you.